Hindi pa rin nakakabalik sa normal ang biyahe ng ilang bus companies pauwi sa mga probinsya dahil sa nagdaang bagyong Christine. Kaya naman inaprubahan na ng Land Transportation Board ang special permit upang madagdagan ang biyahe lalo ngayong panahon ng undas. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Naabutan namin si Aling Ella sa DLTV terminal kung saan isang linggo na pala siyang naghihintay ng biyahe ng bus pauwi sa Samar. Matapos ang bagyong Christine, hindi pa rin normal ang biyahe ng ilang bus company dahil baha pa rin sa ilang kalsada papunta sa probinsya. Ay naku po, sobrang ang hirap. Kahit dito po kami sa sa bahay ng mga estudyante, mahirap din po. Kasi yung mga namin naiwan sa probinsya, syempre nag-aalala din po sila. Kaya yun. At sa ganitong panahon, dadagsa na naman ang mga biyahero sa undas, tiyak na lalong magiging pahirapan ang biyahe. Ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, hindi pa bumabalik sa normal ang mga biyaheng patungong Bicol. Karanggap tayo ng advisory coming from LTO Region 5 at LTFRB Region 5 na strongly suggesting na ipagpaliban muna yung mga trips natin going to Bicol, Visayas and Mindanao. Kaya kumilos na ang pamunuan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB, inaprubahan na ng board ang special permits para sa halos 800 bus para madagdagan ang mga biyahe sa probinsya. 290 permits for about 790 buses here. But that's only a tentative number. It could increase more as the days go by. May mga tao kami nakalagay sa mga terminals. Pag kinulang na yung mga permits na in-issue namin, on the spot, the LTFRB personnel will be there to issue the special permits. Magbubukas din ng LTFRB ng satellite office sa PITX at iba pang malalaking terminals para mas mabilis maaprubahan ang special permit ng mga bus na pasado sa mga requirement. Bantay sarado at pagmumultahin naman ng ahensya ang mga kolorum na sasakyang mag-aalok ng door-to-door services patungong probinsya. We conduct checkpoints together with the LTO and we flag down suspicious vehicles to determine really if they are legitimate public utility vehicles. Pag UV, that's 200,000. Pag bus, that would be 1 million. And they will be impounded immediately and the impounding period would be 90 days. 2 araw bago ang araw ng mga patay, dagsa na ang mga pasahero sa PITX. Kahapon naka 150,000 plus na tayo, mataas pa rin naman yan, and inaasahan natin na patuloy tataas yan. Magpipik yan sa 30 at 31 and then bahagyang bababa sa November 1, pero madami pa rin mga babiyahe niyan. Sa pagtataya ng pamunuan ng PITX, aabot sa mahigit 1.4 milyong pasahero ang daragsa sa kanilang terminal hanggang sa November 5. Abiso ng PITX sa mga biyahero, tiyakin muna sa mga bus company kung may biyahe na ang mga ito patungong probinsya bago tumungo sa mga terminal. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.